Magandang umaga mga kapatid. At nawa, narito ka dahil nagugutom ka at gusto mong magamit ng Diyos. We are living in a very crucial time, in a very dangerous time, an exciting time at the same time. Amen? Na malapit na ang kaganapan ng lahat sapagkat nagsalita na ang Diyos, nasulat at ito ay natutupad sa ating kapaligiran. Kaya sa umagang ito ay meron po tayong, ang pamagat po nito ay The Blessings in Obedience. Amen? The Blessings in Obedience. Ang pagpapala sa pagsunod. Ang pagpapala sa pagsunod. Sabi mo sa katabi mo. Makikita po yan, buksan po natin ng kwento na ito sa 2 Chronicles chapter 14. Buong chapter 14. Nasa Old Testament, kung sa Tagalog po ay Kronika. 2 Chronicles chapter 14, the whole chapter. Si Abias ay namatay at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Pumalit sa kanyang anak niyang si Asa. 10 taon itong naghari at sa panahong yaon ay naging mapayapa ang lupa, ang Juda. Ang kanyang ginawa ay ikinalugod ni Yahweh na kanyang Diyos. Ipinagiba niya ang mga tambanan ng mga Diyos-Diyosan at ang mga sambahan sa burol. Ibinuwal niya ang mga haliging itinayo sa kanilang karangalan at winasak ang diyosa Asherah. Iniutos niya sa mga taga-Juda na magbalik loob kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at sundin ang kautusan at mga tuntunin. Ipinaalis din niya ang mga dambana sa burol at mga dambana ng kamanyang sa mga lungsod. Naging mapayapa nga ang kaharian sa panahon ng kanyang pamamahala. Nakapagpatayo siya ng muog sa mga lungsod ng Juda sapagkat mapayapa noon ang lupain. Sa panahong yoy, walang pagdidigmaan sapagkat si Yahweh ang nagkaloob sa kanya ng kapanatagan. Sinabi niya sa mga taga-Juda, magtayo tayo ng mga lungsod at paligiran natin ang mga ito ng muog na may mga tore at matitibay na pintuan. Sarili natin ang mga lupain sapagkat umasa tayo kay Yahweh, ang ating Diyos. Hinanap natin siya at sa lahat ng dako'y pinagkalooban tayo ng kapanatagan. Nagtayo nga sila ng mga lungsod ayon sa kanilang balangkas at naging maunlad ang kaharian. Ang hukbo ni Asa ay binubuo ng magigiting na kawal at 300,000 na sasandatahan ng kalasag at sibat ay buhat sa Juda at ang 280,000 na may pana at baluti ay buhat naman sa Benjamin. Dumating ang panahon na nilusob sila ni Zerah na isang kusita. Ang hukbo nito na umabot hanggang sa Maresa ay binubuo ng 1,000,000 kawal at 300 karwahe. Pagdating doon, hinarap sila ng hukbo ni Asa at ang hanay ng labanan ay ang lambak ng Sefata at Maresa. Bago siya lumaban, tumawag si Asa kay Yahweh, wala kang katulad, Yahweh, sa pagtulong maging sa dakila at hamak. Kaya tulungan mo kami sapagkat sa iyo lamang kami umaasa. Dahil sa iyo, hindi kami natakot humarap sa ganito. Karaming kaaway. Ikaw, Yahweh, ang aming Diyos. Huwag mong itutulot na daigin ka ng tao. Sa tulong ni Yahweh, nagahis nga ni Asa ang mga kusita at ang mga ito ay tumakas. Tinugi sila ni Asa at ng kanyang mga kawal hanggang Gerar.
Sa tulong ni Yahweh, naubos ang kanilang mga kaaway at marami silang nasamsam. Winasak nila ang lahat ng lungsod sa palibot ng Gerar, sapagkat dahil kay Yahweh, natakot ang lahat ng mamamayan doon. Nilooban nila ang lahat ng lungsod at napakaraming nasamsam doon. Pinatay nila pati ang mga pastol ng kawan at ang mga tupat kamelyo ay dinala niya sa Jerusalem. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Yes, let's give clap offering to the Lord God Almighty. Praise God. Alam niyo po, si King Asa, siya po yung pangatlong hari ng Judah. Panglima, kaya kailangan niyo pong maging alerto sa maging attentive sa pakikinig, o kung kailangan niyo mag-notes para maintindihan niyo ang prophecy. Si King Asa ay siya yung panglima mula sa paghahari. Pero siya ang pangatlo sa paghahari sa kaharian ng Judah. Nahati kasi ang kaharian pagkatapos ni Haring Solomon. Si Haring Solomon siya yung pangatlong hari mula sa buong Israel. Si Haring Solomon, ang nauna ay si Haring Saul, sumunod si Haring David, at saka si Haring Solomon. Nang dahil sa ika Solomon, nahati ang kaharian. Naging dalawang kaharian, merong north at merong south. Sa north ay Israel, sa south ay Judah. Okay? Para makasunod kayo sa mga susunod na mangyayari sa ating pag-uusapan. Sa norte ay ang Israel, sa south ay ang Kingdom of Judah. At doon nagmula sa kaharian ng Judah ang Panginoong Jesus. Nahati ang kaharian, ang Israel sa dalawa dahil sa pagsuway at sa hindi pagiging tapat ni Haring Solomon. Kaya nagkaroon ng dalawang kaharian. Kaya sa araw na ito, let's learn the blessings in obedience in the life of King Asa. Tuklasin natin kung anong matututunan natin sa paghahari ng isang hari ng pangalan niya ay si Asa. Na ito ay universal pattern. Hindi ito nagbabago mula pa ng likhain ng sanlibutan. Alam niyo, walang pinanganak na tao. Meron bang pinanganak na tao nung likhain ng Diyos? Nilikha niya agad si Adan na isa ng lalaki, malaki na, hindi sanggol. Okay? Kaya, ano ngayon ang blessings pag tayo ay sumusunod sa Diyos? Kaya ang pag-uusapan is the blessings in obedience in the pattern na ginawa noon kina Adam hanggang sa itong haring ito kay King Asa. Si Adam ay nawala sa Garden of Eden dahil sa kanyang pagsuway. Amen? So, ang blessings ng obedience, nabasa natin yung kwento, na nakita ko rito, unang-una na natuklasan dito is, obedience to God or obedience brings peace. Kung gusto mo ng tunay na kapayapaan, sumunod ka sa Diyos. Alam niyo ang kapayapaan, makikita natin yan sa verse 6, sabi rito sa 14 verse 6 ng 2 Chronicles, ang sabi rito ay, nakapagpatayo siya ng mga muog sa mga lungsod ng Judah sapagkat mapayapa noon ang lupain. Mapayapa. Alam niyo po ba, when there is peace, marami pong pwedeng gawin. Tama po? Na lahat ng tao sa mundo, sila ba ay may kapayapaan sa Diyos? Hindi. Pag tayo ay wala pa sa Panginoong Jesus, lahat tayo ay walang kapayapaan sa Diyos. Tayo ay kalaban ng Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan. Lahat ng tao na isinilang sa mundong ito ay makasalanan. Nagkaroon na ng kapayapaan ang isang tao nung siya'y tinanggap niya si Kristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Si Kristo ang prinsipe ng kapayapaan. Walang kapayapaan kung wala si Kristo sa ating buhay. Sa panahon ni King Asa, nagkaroon sila ng kapayapaan. Bakit? Kasi sila'y sumusunod sa Diyos.
At kapag ang tao ay ayaw niyang magsisi, ayaw niyang sumunod sa kalooban ng Diyos, at wala siya kapayapaan kasi kalaban siya ng Diyos. Pag sinabing kaharian, pag may kaharian din niya nakatapat. May kaharian ng Diyos, may kaharian din ng kasamaan. So either way, either part ay nandun ka sa either sa dalawang kaharian yun. Sabi dito sa James chapter 4 verse 8, draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, ang gusto ng Diyos is lumapit ka sa Diyos. At paano ba nagkaroon ng kapayapaan sa panahon ni King Asa? Tingnan natin sa verses 2 at saka 5. Sabi ko kanina, obedience bring peace. Amen po. Hindi yung kapayapaan lang na walang problema. Hindi yun ang kapayapaan tinutukoy ko dito. Kundi ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Sa verses 2, ito ang ginawa ni King Asa kaya may kapayapaan sa kanila. Ang kanyang ginawa ay ikinalugod ni Yahweh na kanyang Diyos. Anong ang kinalugod ni Yahweh sa kanya? Verse 3. Ipinagiba niya ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan at ang mga sambahan sa purol. Ibinuwal niya ang mga haliging itinayo sa kanilang karangalan at winasak ang Diyosa Asera. Ano daw ginawa ni King Asa? Winasak ang mga Diyos-Diyosan. Amen. Sabihin sa katabi mo, Diyos-Diyosan. Sa English ay idolatry. At ang dambana, ang tinutukoy dyan ay altar. May altar ba tayo? Wala. Pulpito meron. Altar, makikita natin yan sa simbahang malalaki. Okay? So, ang ginawa ni King Judah ay pinawasak niya ang mga Diyos-Diyosan at ang mga altar. Take note of the word. Diyos-Diyosan at altar. Hindi mo makukuha itong kapayapaan ng wala sa Diyos kung may Diyos-Diyosan ka at may altar. Kapag may altar, sa likod niyan ay may Diyos-Diyosan. Amen. Kapag sinabing altar, ano yung altar? Diyan mo dinadala yung mga handog mo. Diyan mo pinapatong yung mga handog sa altar. At nasa likod niyan ay ang Diyos-Diyosan. Wala sa harapan yung Diyos-Diyosan, nasa likod lang yan ng altar. So, paano nagkaroon ng kapayapaan? Dahil nga sa winasak ni King Asa ang mga Diyos-Diyosan. Bakit niya winasak? Kasi meron siyang nalamang salita ng Diyos. Winasak niya mga altar, winasak niya ang Diyos-Diyosan. So ano tong altar na to? Ano tong mga idols na to? Ito, isa-isay natin mga kapatid. Sabi sa katabi mo, makinig ka. Kasi ang kapayapaan na to, hindi mo makukuha. Huwag kang mag-akala. Kunin mo lahat sa salita ng Diyos. Ang pwede mong maging worldly altar at idol ay pwede ang iyong sarili. Pwede ang iyong trabaho. Pwede ang iyong kayamanan. Pwede ang iyong pamilya maging Diyos-Diyosan mo o altar mo o maging ang relihiyon mo. Ulitin ko. Ang worldly altars and idols could be yourself, your job, your wealth, your family, or your religion. Bakit your job and your wealth? Malu sa sarili, pero tira-tira para sa Diyos, at kung magbalik, mabigat pa sa loob. Ano ba sinabi ng Diyos? Matthew 6:21 ng Panginoong Jesus. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo. Bakit ba nagiging idol ang mga bagay na ito? Hindi natin alam, akala natin ang Diyos-Diyosan ay ribulto. Pwede ang Diyos-Diyosan yan ay sarili mo mismo. O yung trabaho mo, yung kayamanan mo. Sabi rito ng Panginoong Jesus, Matthew 6:24, no one can serve two masters. Ulitin ko Matthew 6:24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Sino may sabi na? Jesus.
Sabi mo, sabi ni Jesus yun. Magising ka. Kung yan ang yung Diyos-Diyosan, si King Asa, nakuha lang niyang kapayapaan na nagmumula sa Diyos nung winasak niya yan. Ibig sabihin, hindi na mahalaga sa kanya ang mga Diyos-Diyosan at mga altar na yan. At sa ating mga born again, brothers and sisters, hindi po natin pwedeng suwayin ang mga sinabi ng Panginoong Jesus. Amen. For where your treasures is, sabi ni Jesus, there your heart will be also. Matthew 6 verse 21. Hindi. Kaya sabi ko, totoo pala sinabi ng Panginoon, you will be hated because of me. Ang isa pa na pwede mong sarili mo, pwede mong maging Diyos-Diyosan, laging inuuna ang sarili. Sabi naman ni Jesus dito, sa Matthew 16 verse 24 to 25, then Jesus said to His disciples, if anyone wants to follow after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Amen? Ano bang ating tawag sa ating mga sarili? Servants of Yeshua. The greatest among you shall be your servants. Huwag niyo po itong alamin lang. Hindi po kayo narito para madagdagan ng inyong kaalaman. You are here being commanded by the Lord to do this. Sino bang tunay na pinagpala? Ang pinagpala daw ay yung mga gumagawa, hindi lang yung mga nakikinig. Amen. These very words is going to set you free and give you peace. These are all in the New Testament. Pwede din ang mga ribultong mag-altar mo yung religion mo. Kasi meron mga born again religious, born again. Hindi talaga born again, kundi religious, born again. Yan. Jesus, according sa kanilang relihiyon, ay si Jesus, according sa kanilang interpretasyon. Gagawa sila ng image ni Jesus according sa kanilang pananaw. Hindi ayon sa nasusulat sa Scripture. Alam niyo po ba na godliness is good if true God is worship. Ang totoong pagsamba sa Diyos maganda kung ang Diyos na talagang sinasamba mo. Hindi yung dodge and burn. Alam yung dodge and burn Christian? Ayoko to, nasa kasulatan. Ayoko to, mahirap to. Hindi po pwede. Ang trabaho ng mga pastor is ituro ang buong katotohanan. Amen? Hindi kami narito para mangaliw o magbigay ng pabor. Ang trabaho namin is ituro ang buong katotohanan, nag-umpisa sa amin, pamilya namin, pababa. So, your religion could be good. Pero, sino bang tinataas dyan? Sino ba ang nasa background dyan? Si Jesus pa ay nasa background. Tingnan natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos pagdating sa relihiyon. Matthew 15 verse 8. Matthew 15 verse 8. Sabi rito, si Jesus mismo, nag-quote mismo sa Old Testament, a prophetic book, one of the major prophets, si Isaiah. Sabi ni Jesus, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Amen? Hallelujah! Malayo daw ang kanilang pagsamba sa Diyos. Ang pagkilala nila sa Panginoon ay lip service lang. Walang katotohanan. Ang puso na talaga nila ay wala sa Diyos. Ang pagsamba nila ay sabi ng Diyos, walang kwenta. At ang mga ginagawa nila ay ang mga doktrina na gawa-gawa ng tao. Meron pa. 2 Timothy 3 verse 5. Ano nasa 2 Timothy 3 verse 5?
having the appearance of godliness but denying its power. Anong sabi rito ni Paul kay Timothy? Avoid such people. Amen? Nandiyan pa ba ang mga servants ng Panginoong Jesus? Having the appearance of godliness but denying its power, avoid such people. Ibig sabihin, ang banal-banal. Pero ang salita ng Diyos ay wala. Display lang. Alam nga naman, hindi pa nakikita yan sa paligid. Kaya dito sa ating munting maliit na fellowship, mas mabuti ng maliit, ngunit totoo. Hallelujah! Sapagkat kung totoo yan, mamumunga yan. Lahat ng ito ay tinuturo ng Diyos. Kung gusto mong maging mapayapa ka sa harapan ng Diyos, sumunod ka sa lahat ng isinasabi o itinuturo ng Diyos. Huwag kang mamili, huwag kang kumurot dito, ayawan nito, sundin lahat yan. Amen. Sirain, pasira mo sa Holy Spirit. Alam niyo, bago ako nakalaya sa isa sa pinakamahirap kong alisin sa buhay ko, talagang iniyak ko sa Holy Spirit. Hindi ko makita, hindi ko kaya. Ngunit ikaw na nakakakita sa lahat banal na Espiritu, wasakin mo ang mga altar at mga revoltong ito na itinanim. Alam ko man o hindi, gusto ko man o ayaw ko. Ano yung mga altar na yon? Yung mga pinapapasok, yung mga spiritual things in your life, the worldly spiritual things in your life na pinakinggan nyo, in-idolize ninyo, you built an altar in your life. And when you build that altar, kaya pinangatwiran nyo, pinaglalaban nyo, kapag naririnig yung katotohanan, nagagalit yung spirito na noon ay umaalipin sa inyo. At ngayon nag-i-struggle kayo, at ang tingin nyo sa amin, mga kalaban na. But we just preach the truth. Amen. Yun yung mga pinanghawakan ninyo na makakala nyo, ito tama at totoo. Ito yung mga gusto ng laman ko. Ito yung mga pinapakinggan ko. Ito yung mga pinapanood ko. Alam nyo noon, nung nag-umpisa pa lang ako, hindi pa naman ako born again noon. Nung una kong galing sa Taiwan, namili ako ng CD, pagkadami-dami. Ginastusan ko yan. Collection ko daw. Abay, pag-uwi ko, sabi ni Pastora, hindi pwede yan, wasakin yan, makamundo yan. Winasa ko nga, pero sama na loob ko. El Shaddai yun. Hindi mga born again yun. Sila, alam nila makamundong awitin. Kung kayo mga born again, hindi nyo alam kung ano mga makamundong awitin. Magising-gising kayo. Yung mga born again, sila pang umaawit. Hanggang ngayon, ang daming church, ang daming pastor gumagawa nito. Not in my watch. Not in this church. Amen. Sabi nga, bakit okay lang sa kanila? Sa kanila. Alam mo katotohanan, panindigan mo ang katotohanan. Susunod ka ba sa Diyos? Magkaroon ka ng kapayapaan na wala kang ginagawang mali sa Diyos? O pinaglalaban mo, alam mo talagang mali. Kahit yung mga hindi pa nga born again, alam na nga mali. Hallelujah. Libo-libo ginastos ko dun sa mga CDs na yun. Taon-taon inipon ko yun. Michael Lerstura, Bon Jovi, Guns N' Roses. Pinawasak lahat, pinasunog, pinamartilyo, inuwi-uwi ko pa. Wawasakin din pala. Hindi pa ako born again nun. Ngayon pa kayo, born again na ako. At hindi lang yun. Ako ang pastor. So magalit man kayo sa akin, kaya nasabi ko, it's either you grow or you go. Next year will be a very, very crucial year. Sabi nila, hindi na maigpit si pastor. Sabi nila, binigyan ko lang kayo ng palugit. It's either you grow or you go. Amen? Because I will purely teach the pure, full gospel. Yun na yung mga signs na pinapakita ko sa inyo noon. We will be bearing the pure, full gospel. I don't care kung ginagawa ng church na to, ginagawa ng mga Kristiyano ito, it's not my business. My business is to make sure you are rapture ready. Amen? That's my business.
I have to do full force kasi alam ko ang panahon. I understand the prophecies. I understand the times. I discern things that you don't. I see things you don't. I understand things you don't, because that's why I am the pastor. Amen. And you're not. Maliban na gusto mo na magpastor, you can go. So yun. You must destroy all these things. Kung pera man yan, kung ano yung pinagagawa mo sa iyong buhay, that this thing is destroying your life, no peace. Alam niyo, pera ang magaling itong manggulo sa isipan. Pag wala pera, magulo isipan. Pag marami pera, lalong magulo. Be careful with that. The love of money is the root of all evil. And I will deal with all these things one at a time. Kaya nga may membership. Because basahin mo ang Biblia, balik-baliktarin mo yan. When you are disciplined and organized, you will grow. When you are disciplined and organized, God is pleased. Amen. Tayo mga lingkod ng Diyos, naniniwala ba kayo doon? Maliban na hindi kayo naniniwala. Kung ang mga kulto ay organisado, hindi naman totoong gospel ang dala. Bakit sila organisado? Kasi disiplinado. Amen. Disiplinado sa lahat ng bagay. O sige, dumating kang late doon. Tingnan ko lang kung makapasok ka. Umpisahan natin dito yan. Hanggat sa matira ang matibay. Matira ang totoo. Matira ang mga committed. Hindi yung mga kumikitig. Amen. Here we go. Kaya obedience bring peace. Yun ang ginawa ni Asa. Aba, sabi siguro, kung babasahin nyo si King Asa, pagtatawid kayo sa chapter 15, pati lola niya, sinipak niya. Why? Yung lola niya nagtayo ng Diyos-Diyosan. Tinanggal niya ang pagkareyna. That's King Asa. Hindi na tayo sa panahon yun. Nandito na tayo sa panahon na kasama natin ang Holy Spirit. Mas lalo mas mahirap. Kasi itong mga words na sinabi ko sa inyo, sisingilin tayong lahat. Katulad nito, sinabi ni Jesus, Matthew 15 verse 8. Si Jesus, alam na alam niya ang Old Testament. Nasa Isaiah 29 verse 13, sabi niya, "These people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men." Amen? Nawa, ang inyong pagsamba sa Diyos ay totoo. At hindi kayo sasabihin ng Panginoong Jesus, "These people honor me with their lips." Bibig lang. Walang katotohanan. Wala sa puso. Walang katotohanan. It's just a show. We are not actors and actresses, brothers and sisters. We are children of God. Through Christ. Kaya may kapayapaan tayo sa Panginoon. Kaya nasabi ni Jesus, you must be born again. Because if you're not, hindi ka paghaharian ng Diyos, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. John 3 verse 3, John 3 verse 5, John 1:12. Lahat tayo binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan ang kanina Sunday school, just a simple question. Ano ang purpose mo? Now, mag-witness kayo. Huwag kayo pumunta dito because next year will be very, very crucial for all of us. Because gagawin ko na yung full force. Matira ang matibay. Matira ang totoo. Matira ang uhaw. Matira talaga ang tinawag ng Panginoon. Many are called but few are chosen. Amen? Tuturuan kayo lahat ng dapat yung malaman. You will have to grow. 1 plus 1. May dala ka dapat na nawitnessan mo. You have to do that. Kasi inuobligan nga itong mga kultong ito. Itong mga kultong ito, is nakikita ko, naaawa ako. Kasi ang mga Kristiyano, mahina. Mga born again, duwag.
nahihiya. Ewan ko, ba't nahihiya? So wala kasi kapayapaan kasi pati yung mga natututunan niya, mali-mali siguro, magulo ang isip. Iba ang tinatarget, sabog. Dapat alam mo kung anong purpose mo, anong goal mo, kung bakit ka naligtas. Then get somebody to learn about Jesus so that they will be saved also. Amen? Ang dami nating problema, pero yun ang number 1 na problema at mission po natin, to witness for Jesus. Kung gusto mo ng tunay na kapayapaan, brothers and sisters, sumunod ka sa Panginoon. Siguro maraming nagaling kay King Asa. King Asa, alam mo, yung revolto nito gawa sa ginto. King Asa, alam mo ba na itong altar nito gawa sa ginto? I don't care. Destroy. Hari yun. Pero ngayon, hindi na nagpadala ang Diyos ng hari. Nagpapadala na siya ng mga pinaghaharian niya. Amen? Ikaw ba yun? Kayo ba yun? Tayo ba yun? O kung siya hari ng mga hari, nawa ikaw ay hari din. Hindi hari-harian, ha? Hari. Lahat ay salita ng Panginoong Jesus. So ang Panginoong Jesus mismo, si Isaiah ay kinilala niya. Isaiah is one of the major prophets in the Old Testament. Pangalawa, na pagpapala sa pagsunod. Di ba gusto niyo pagpalain? Tanong yung katabi mo, gusto mo talaga pagpalain? So yung una, pagpapala, kapayapaan, di ba? Ibig sabihin ng kapayapaan, kasundo mo ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag nakita ka niya, wow, akin yan. Akin yan. Alam niyo, kahit hindi niyo sabihin, ang mga may kapayapaan sa Diyos, may relasyon sa Diyos, may proteksyon ng Diyos. Hindi ka pwedeng galawin ni Satanas dahil may protection ang Diyos. Kung wala kang kapayapaan sa Diyos, binuksan mo ang protection mo. Papasukin ka ng kaguluhan. Amen. Alam niyo, kapag kami nagugulo, pag ako nagugulo ng isip ko, isa ng problema nun, maraming pasaway. Kasi wala nang laman yung utak ko, kundi salita ng Diyos. Anong gagawin? Kaya nga, by the time na anniversary, sabi doon is, you have to be sealed and be filled. Pakakalan yung silyado, ha? Saka na lang natin pag-usapan yun. Because the second blessings in obedience is prosperity. Tagalogin ko prosperity. Ano yung prosperity? Prospero? Hindi. Kasaganahan. Amen? Obedience brings prosperity. Pag may peace, may prosperity. Ano yung katabi mo? Gusto mong sumagana? Kaya siguro, kailangan pa ng peace. Kasi hindi susunod yung prosperity kapag walang peace. Amen. Dapat muna may kapayapaan sa merong kasaganahan. Tingnan natin sa nangyari sa buhay ni King Asa, sa paghahari ni King Asa. Verse 7 ng chapter 14 ng Chronicles. Sabi dito sa verse 7. Saan ang verse 7 dito? Ang lilit ng letra eh. Verse 7. Sinabi niya sa mga taga-Judah, magtayo tayo ng mga lungsod at paligiran natin ang mga ito ng muog na may mga tore at matitibay na pintuan. Sarili natin ang mga lupain sapagkat umasa tayo kay Yahweh, ang ating Diyos. Amen? Hinanap natin siya at sa lahat ng dakoy, pinagkaloob tayo ng kapanatagan. Ang sarap, ano? Sinong gusto ng prosperity? Taas ang mga kamay, pumalakpak sa Diyos. So there is peace and there comes the next prosperity pagkasama mo ang Diyos. Mas maganda na yung pagpapala mo ay dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos. Amen. So they built and prospered. Anong ginawa na? Let us build these cities and surround them with walls and towers, gates and bars. Sabi ni King Asa, sa atin ang lahat ng lupain. Kasi sumunod tayo kay Yahweh. Hinanap natin siya at binigyan niya tayo ng kapayapaan sa lahat ng dako. Obedience brings peace, security, progress, and prosperity. Alam niyo tinayo niya? Bakod at saka mga tower. Lalagyan niya ng mga pang-secure.
tayo ngayon ay binabakuran na mga hindi mo nakikita nagpo-protect siya sa ating lahat. Sabi pa nga it's a wedge. It's a hedge. Wedge ba? Hedge. It's a hedge. Sa English ay hedge. At hindi makapasok may mga demonyo. Kasi nag-aapoy yan. The invisible. Kaya nung si Job ay susubukin, sabi kasi ni Satanas, pinagpapala mo yan si Job kaya hindi na, kaya gustong-gusto kanya. Ang alam mo nyo, ang ginawa ni Lord, pinahintulutan niya si Satanas, inalis yung, hindi yung kayamanan, yung protection. Kaya may kapayapaan ka kasi nasa iyo ang Panginoong Jesus. Pagpapalay ka ng lubos-lubos, hindi sa inakala dahil sa iyong pakikipagpayapa sa Panginoong Jesus. Pag tinanggap mo si Kristo, may kapayapaan ka na sa Diyos. At ang susunod dyan is yung pag sumusunod ka sa Panginoong Jesus, Matthew 6:33 will happen. Pagpapalain ka ng Diyos, higit pa sa iyong inaakala. And this prosperity, brothers and sisters, ay sa lupa pa lang yan. Amen. Doon ka naman masusubukan kung paano mo gagamitin yung pagpapala. Kung yung pagpapala pa ay ang iyong sasampahin. Kasi po, pag ituloy nyo ang buhay ni King Asa, naging malungkot ang dulo. Sumuway siya sa Diyos. Si King Asa sa umpisa napakaganda. Kaya lang hindi siya nagtuloy na umasa sa Diyos. Kaya yung kwento ay malungkot sa dulo. So ang paghahari ng Panginoon sa buhay mo, tanongin mo sarili mo ngayon. Pikit mo mata mo. Tanungin mo sarili mo, pinaghaharian ba talaga ako ng Panginoong Jesus? Okay? Then the second question is, totoo ba talaga ang pagtanggap ko sa Panginoong Jesus? Those are the questions I will leave you also. So obedience, brothers and sisters, brings prosperity. Kasi mamaya, yan ang tanong niyo sa sarili niyo. May kapayapaan na ba talaga ako? Kasi kung gusto mong sumagana, yun yung utos niya. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Amen. Tingnan natin. Seek first the kingdom of God. Ibig sabihin, hanapin mo muna ang paghahari ng Diyos sa buhay mo. Pangalawa, yung righteousness. Alam yung seek His righteousness? Obeying the teachings of Jesus. Sa lahat pa ng ating ginagawa, tinatanong pa natin muna, kung si Kristo kaya, what would Jesus do? Amen. Kaya pa sa inyo mga desisyon sa buhay, ang desisyon madali. Medyo mahirap na rin. Pero ang resulta ng iyong desisyon ay iyong pagdudusahan. Ang tinatawag na yung consequences. So unahin mo ang Diyos, pagharian ka ng Diyos, at sundin mo ang kalooban ng Diyos. Saka ka lang niya ibubuhos ang pagpapalang talagang nagmumula sa Kanya. Amen? Tingnan nyo mabuti. Pwede ka naman magtrabaho. Taon-taon pwede ka magpalit ng sasakyan. Dahil masipag ka, nagkaroon ka ng oportunidad na magandang trabaho, pero hanggang lupa lang yun. Pero ang tunay na sinasabi ng Diyos is yung kapayapaan na nagmumula sa Kanyang kaligtasan mo muna, at sa pagdating mo sa Kanyang kaharian ay buhay na walang hanggan. Walang makakabigay ng buhay na walang hanggan kahit sinong dalubhasang doktor, kahit anong hospital na malaking sikat, hindi ka niya mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Kahit taniman ka pa ni Elon Musk ng Neuralink o ano yung mga tinatanim sa iyong utak, hindi ka pa rin mabubuhay, magpawalang hanggan. Unahin niyo muna ang Diyos, paghari ng Diyos at ang Kanyang katuwiran. Amen? Kaya, to seek God's righteousness is to accept and follow Jesus all the days of your life. Without Jesus in your life, you are still in your sins and are condemned. Brothers and sisters, that the journey is going to be rough and hard, but it will be worth it. Mahirap ang ating tatahaking daan. Hindi ko sinasabing easy-easy tayo next year, ha? No.
uumpisa natin ang maging disiplinado at organisado na may takot at pag-ibig sa Diyos at sa bawat isa. Amen po ba? Unahan ko na yung 2025 para pag dumating man yun, kung dumating man, I praise the Lord. Alamin yung buong katotohanan, huwag na po natin ito piliin lamang. Maglingkod tayo ng totoo sa Diyos para ang tunay na kasaganahan ay ibubuhos ng Diyos. Kasi alam ng Diyos na ikaw ay pag-aari niya, ikaw ay mabuting manager, ikaw mabuting lingkod. Ano ba ang ipagkakait ng Diyos? Sinabi ng Panginoon Jesus mismo yan. At para pagpalay ka pa ng Diyos, ano ba sinabi ng Diyos? When it comes to His righteousness, katuwiran ng Diyos, sabi ng Panginoon Jesus, John 14 verse 21. Ito yung katuwiran. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ito yung righteousness. Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. So sa bawat decision po natin gagawin sa buhay, tanungin niyo muna sarili mo, ano kayang gagawin ni Jesus pag itong sitwasyon na ito ay nasa harapan niya? What would Jesus do? Ilagay mo lagi ang Panginoong Jesus sa lahat ng iyong gagawin sa iyong buhay. In every part. Madali bang magbuhat ng cross? Ang sinasabing cross doon ay yung kahihiyan at yung sakripisyo. Bilang isang born-again Christian, Spirit-filled, talagang kung minsan naharap ka sa mapanghusgang mundo. Ang tingin nila sa iyo, killjoy. Ang tingin nila sa iyo, ikaw yung outcast. Hindi ka taga rito sa mundo. Masyado kang banal. Narinig ko na yan ilang beses. Masyado kayong banal. Di mabuti. At least hindi kami hangal. Amen? Sabi lang ako, lalampas na kayo ng langit. Ay, wala na pong lalampas sa langit. Amen? Kasi naiirita yung kanilang mga espiritu na umaalipin sa kanila. Linggong-linggo noon, lalabas kami para mag-fellowship. Okay, maririnig mo na, oy! Ayun na mga, hallelujah! Lalampasan ng langit. I did praise the Lord. At least kilala nila kami na hindi nila katulad. Nakikita niyo ba? Dapat may pinagkaiba kayo, pero pag kayo ay, friend! Okay ka lang. Siya, papunta yung pero ikaw, friend ka pa rin niya. You're not a friend. You are the worst enemy of that person. Hindi mo siya tinutulungang maligtas. Ikaw actually yung pumapatay sa kanya. You want prosperity? Sundin mo ang utos ng Panginoong Jesus. Obeying God brings peace and prosperity. Choose to obey Him. A little compromise here, a little compromise there is just as good as disobedience. Amen. Compromise ka ng compromise, magiging habit mo yan. Compromise dito, compromise doon, magdadala yan ng kaguluhan at kawalan. Gusto niyo mawalang kapayapaan? Huwag kang sumunod sa Diyos. Gusto mong hindi ka pagpalain ng Diyos? Huwag kang sumunod sa Diyos. Pero bago mo makamit ito, magpasan ka daw muna ng cross. Bago mo marating yung kapayapaan na binibigay ni Kristo, dapat sumunod ka sa Kanya. Bago mo marating ang kasaganahan na gusto ng Panginoon ibigay sa iyo, sumunod ka muna sa Kanya. Hindi tayo tatantanan ng pagsubok. Hindi rin tayo tatantanan ng tukso. Pero hindi rin tayo, sinabi ng Panginoon Jesus, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan magpakailanman. Amen. That's the truth. At pag sinusunod daw natin ang inuuna natin ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran, ano ang mangyayari? Ibibigay niya, and all these things will be added, sabi mo, to me. Dapat sa iyo, hindi lang sa tuyo. Ano kayo tuyo? To me. Amen? I-claim niyo yung promise na yun. Kaya lang, mayroon ka munang gagawin. Matuto ka munang magpahari sa Diyos. At sumunod sa kalooban ng Panginoong Jesus. Mga turo niya.
Hindi po yan madali. I'm telling you, hindi yan madali. Pero kailangan mo sumunod. No choice. There's no other way. Walang expressway, walang skyway, walang NLEX. Isa lang ang daan papuntang langit. Si Jesus lang. At si Jesus mismo nagpasan ng cross. At yung cross na pinasan niya, doon din siya pinako. At doon sa pinagpakuan ng cross, doon din siya pinaba. Kung gusto mo makarating sa kinaroroonan ng Diyos, pasanin mo raw yung cross. Take note, sinabi ni Jesus, pasanin mo yung cross mo. Hindi sinabi ni Jesus na ipapako ka sa cross. Kasi siya lang yung ipapako sa cross. Tinubos ni Jesus ang kaligtasan nating lahat. Amen? Ang gawin lang natin is magsumikap, sumunod sa Kanya. Kasi dito sa mundo talagang papahiyain ka bilang isang totoong mananampalataya ng Panginoong Jesus. Mamalitin kayo. At yun ang nakakalungkot. Pinapaintulutan yung malitin kayo dahil hindi kayo disiplinado. Pinapaintulutan yung malitin kayo dahil hindi kayo organisado. Pag may pumasok na iglesia ni Cristo dito at ganito ang asal nyo, hindi sila maniniwala sa inyo. 1. Always late. That's a shame. Panoorin mo sila. Nandyan lang sa ilang. Ayan, tinuturo ko yan yung direksyon. Sundin mo lang yung kamay ko, nandun na yung sampahan nila. Hindi uubra ang always late sa Diyos. At pag mayroong iglesia ni Cristo naghahanap ng totoong gospel at pupunta dito sa servants of Yeshua, we fail them. Tingnan mo mukha mo, tingnan mo sarili mo. Ikaw yun. Always late. Tapos sasabihin mong born again spirit filled ka, you are not on time. Si Jesus ay tinuturing mong hassle. Ang paningin mo sa Kristo, pagulo, paglinggo. Pero pagdating sa ating mga trabaho, on time. Magsisi na po tayo. Hindi po obra. You are thinking of rapture, you will not be raptured. You are disrespecting the name that is above every name, Yeshua. Kaya nasabi ko, next year, if we keep failing, it's better to close this fellowship. Because it's useless. It's no point. We keep learning and learning, but not obeying. Nakakahiya. I will just submit. Enough, Lord. I surrender. I quit. Kaya sinabi ko sa inyo, last straw ko yun. I'm not kidding. You can find other church. If that doesn't work next year, it's done. It's over. I'm serious. Kasi we're not respecting the truth. Parang nating niluloko sarili natin. We are not following Christ. We're following our imagination of Jesus Christ. Gusto natin yung mga promises ni Lord, but we do not want to obey Him seriously. Pagtatawanan tayo ng mga kulto, mga born again, walang disiplina, walang organisasyon mga yan. Kaya pag nagtampo, lipat dito, lipat doon, at ang yung mga pastor naman gustong tanggapin yung mga lipatero-lipatera. Kaya mga born again, naisahan ni Satanas. They are undisciplined, they are undiscipled, and they think they are saved. Tama ang sinabi ni Lord. Matthew 7:21. You call me Lord, Lord. Exactly sa sinabi niya rito. These people honors me with their lips, but their heart is far from me. Time pa lang, bagsak na tayong lahat. Tapos sasabihin natin, mahal natin si Lord. What kind of service are we giving God? It's called lip service. You are playing church. Yeah, you got 1 year. It's either we get serious, we get down to business, or we shut down. And find somewhere else. Alam niyo, I've been searching. Sabi ko, makijoin na lang kaya ako sa ibang church para matulungan kayo.
But these churches is going to kill you, not help you. I'm not promoting myself. Kaya gagawin ko lahat, iturang ko ang katotohanan. It's either we make it or it breaks. Amen. Kasi huwag natin sayangin. We are treating God, take note ha, we are treating God as someone who is just an obligation. Kung may relasyon ka sa Diyos, we know I'm telling you this because I passed it. Kung ang service noon, alas 7, 6 o'clock pa lang, 5:30 ng madaling araw, nandun ako sa pintuan ng church. So I will be accountable kung hindi ko isabihin sa inyo kung paano maging seryoso pananampalataya sa Diyos. I do that to my family. Sabi ko nga, dalhin mo na nga ito, Lord, sa mga anidoro para matuto silang maglingkod sa iyo. It's either you get broken by the Lord or you are pretending to be serving the Lord. Si Jesus po, hindi po nakakatawa nung pinako siya sa krus. Si Jesus hindi po nakakatawa nung siya po ay pinaghagupit para sa kasalanan nating lahat. Pero tayo, simpleng bagay, hindi tayo makasunod sa Diyos. We are wasting our time if we do that, brothers and sisters. I say this from the bottom of my heart. Kung nag-grieve ako mismo bilang pastor, how much more the Holy Spirit that is being grieved? Ang grief is nalulungkot ang Holy Spirit. When will these people learn the truth and follow the truth and do the truth? Hanggang kailan? And we're saying of rapture. Yan ang problema. Self-deception. I have nothing to lose. I have all to gain to follow Christ. I am not here to please men. I want obedience that brings peace. Obedience that brings prosperity. Amen. Ayoko po na kayo po ay binigyan ko kayo ng maling pag-asa. I don't want to be the part of the problem. Dinaanan ko na lahat ng kasalanan dapat kong daanan. I have made up my mind para yung inawit ng Planet Shakers. I made up my mind, no compromise. Sabi ko kanina, ang pwedeng maging altar ay pwedeng yung pamilya. If I deal with my family severely, I will deal with the church so severely as well. Kasi ayaw ko silang mapahamak. Dahil mahal ko sila. Pero kung hindi ko kayo mahal, bubula-bulahin ko lang kayo para hindi kayo masaktan. Then who is going to be suffering more? Ako. Because I pretended to have a church. Gusto niyo ba ng laro-laro? Gusto niyo ba ng hello love again? Hello love goodbye? Hindi ubra sa Panginoon yan. You must be a true worshiper, a living sacrifice, worthy of the calling of Christ. Amen? Maging seryoso kayo. Talagang maging seryoso kayo. We are failing our Lord Jesus Christ. This is why it's called sermon. The word is alive and active. Hindi po ito religion. We need to wake up. Every day, I pray. I said, Lord, when will they learn? And if we want obedience, sabi nga ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. Diyan bumagsak ang unang hari ng Israel. Natakot siya sa mga tao. Kaya sabi ng Diyos, patayin mo lahat ng mga to. Ang ginawa ng hari, ay kasi natakot ka sa kanila, kaya itinabit ko itong mga matatabang ganito para ialay sa'yo. Pero ang utos ng Diyos, anong sabi ng Diyos? Obedience is better than sacrifice. You cannot outgive God. Hindi natin kayang suhulan ang Diyos. Amen. Who among you is rich enough to pay God? No one. Nobody. Kaya po, it's either we repent or we refuse God. It's our choice. It's our choice. Nandito na rin lang tayo sa Panginoon. Let's do it right. Para naman, sumagana kayo ng totoo. Ayaw niyo ba yun?
Sinong ayaw ng tunay na kapayapaan sa Diyos? Wala na sumasagot. Nasermonan na eh. Kung gusto ng tunay na kapayapaan at tunay na kasaganahan, sumunod tayo sa Diyos. Look at it. Look at you. Tingnan nyo. We will stay like this kasi may problema tayo. Tingnan nyo. So many vacant chairs. We are not doing anything. Once a month, once every week na tayo nag-meet. Anong klaseng Kristiyano tayo? Tatawanan tayo ng mga inuusig na mga Kristiyano. They said they're so weak. They're so pathetic. Nakakaawa, nakakalungkot. Kaya next year, God willing, kung hindi pa na-rapture, I hope you are there. We will make upgrade, not downgrade. Amen? We should be on fire, not fired. Alam niyo fired? Pinalayas ng Panginoon. We should learn to be obedient people of God. I-apply ko rito ang organizational skills ng mundo. Yun ang gusto ng Panginoon para lang matuto tayo. We'll have to do that. Because if we want to win, that's the third na ginawa ni King Asa. Yung iba nasasaktan na yung kanilang napurot na eh. If we don't want to win, we don't want to do this. Number 3. Number 1, King Asa was obedient to God. There was peace. King Asa was obedient to God. There was prosperity. Number 3, obedience brings victory. Sabi mo sa katabi mo, victory. Hindi victory church, ha? Katagumpayan. Sino gusto managumpay dito? Amen? Alright. Paliwanag ko sa inyo para hindi kayo nauga ang utak. Di ba sabi ko, ang milk tea, pag bumili ka ng kape, kanawin mo, di ba? Ngayon, nakanaw kayo, di ba? Praise the Lord. Nauga na ang inyong mga emosyon at damdamin mula sa lahat. Sayonara. Victory. I want victorious people coming out of here. Amen! Gusto ba natin maging victorious? Obedience brings victory. So yan. So, si Satanas, hindi siya masaya na kayo ay payapa at sagana sa Diyos. Kahit kayo susunod na. Kahit kayo tataliman na, ay Lord, magbabago na ako, New Year's resolution ko, hindi na ako malilate, Lord, magbabasa na ako ng Biblia. Amen. Ngayon, sasagana ka, payapang-payapa ka na sa Panginoong Jesus, masaya na. Si Satanas hindi masaya. Satan is not happy that you are in peace with God. And Satan will never be happy if you are prospering because of God. Ang gagamitin niya mga minions niya. He will use the minions. Yung kanyang mga alagad. Ito yung mga false Christians, carnal Christians. Huwag nyo na problemahin ang mga hindi mananampalataya. Kasi ito yung madidiscover nyo how when you go to the deeper waters, pag sa pakikipag-isa nyo sa Panginoon. Tanong ni Mrs., bakit okay lang sa kanila ganito? Bakit okay lang? Kako, sila yun. Kay Kristo, okay kaya yun? Yan laging tanongin nyo sa sarili nyo. Kay Jesus, okay kaya to gawin? Ito ba, sinabi ba niya ng kasulatan na pwede natin gawin ito? Tinatanong nyo ba yan? Ngayon, tanongin nyo na paggagawa kayo ng mga hakbang sa buhay. Amen po? Kung gusto ko ng sahod, mag-apply na lang ako magpastor. Kaya lang, ituturo ko yung turo nila, hindi turo ng Panginoong Jesus. Hindi okay sa akin yun. Ibig sabihin, magiging empleyado lang ako. Alright. So si Satan hindi siya masaya kapag tahimik na ang buhay mo at pinagpapala ka na. Wala siguro nakaupo dito na gustong mamulubi forever, di ba? Meron ba? Meron ba ditong gusto lagi magulo ang buhay niya? What do you mean? Make your pick. Si Satan, yun ang gusto niya sa buhay niyo. Ang Diyos, ang gusto niya, tahimik buhay mo at sagana ka. Ibig sabihin ng sagana, malusog ka. Sagana ka sa tulog. Sagana ka, lahat ng iyong pangangailangan, meron. May bubong ka,
matirahan, may damit ka, may suot, may sapatos ka, panyapa. Yung iba, wala nun. Yung iba sa inyo, may tricycle. Yung iba, may bicycle, wala. Now, Satan is not happy. Alam niyo mga atheists, ang mga atheists, hindi po sila masaya, sila ay talagang hindi naniniwalang may Diyos. Kasi ang tanong ganito, sa mga atheist, alam niyo mga atheist, yung mga tao naniniwalang walang Diyos. Sabi ng atheist, nakarami sa Kristiyano, sabi ng Kristiyano, paano kung may Diyos na talaga? At may mga utos siya. Sabihin natin na may Diyos. Ang sabi ng atheista, depende sa utos niya. Yun pala yun. Ang problema ng mga atheista ay ayaw sa mga utos ng Diyos. Kaya pinili nila maging atheist. It's not that there's no God, because they don't want the commandments of God. Who is worse? Ang mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos ay mas worse pa sa atheist because they hear the word of God and they don't do it. They are worse than the atheist. Sabi mo sa katabi mo, wag sana ikaw yun. Si false Christians and false converts is the worst. Because hindi lang sila nakarinig ng salita ng Diyos, ini-enjoy pa ang kasalanan. This is the worst disobedience. It's called talagang pastusan na sa Diyos. Nilalapastangan mo na talaga ang Diyos. Di ba? Tingnan natin dito. Balikan ko ulit lang itong babasahin ko lang po ito ulit ha. Sabi rito sa Matthew 15 verse 8, "These people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men." Merong namatayan, ngayon nilibing na, maraming pamahiin, di maligo, wag magbalis, ngayon ko, ano pa, di ba, sa kanila na yun. Yung iba tumitingala sa bituin para sabihin ang kanilang kinabukasan, oh, ano ka, Aries, Pisces, Sagittarius, ang mga bituin nilagay dyan para maging signs lang, hindi yan para yung pagsabi ng iyong kinabukasan. At sabi pa ni Paul dito, meron silang anyong pagka-Diyos. Kaya sabi ko, gusto niyo ba magsutanan na rin kayo? Para pag lumabas kayo, yung damit natin ay kakaiba na rin. Having the appearance of godliness, kaya lang, maayaw. Nakasutana, buwangas. Naiintindihan niyo ba ibig sabihin ng Panginoon? Having a form of godliness, pero walang katotohanan nakatira doon. Kaya mga pastors, kailangan makita sa atin talaga itong lifestyle na to. Kasi baka tayo yung sanay ng pagkakasala din nila. So obedience brings prosperity and peace and victory. Ito yan. So ano ang ginawa ni sa katahimikan, sa kasaganahan ni King Asa, sa verse 9 at verse 10, may lumabas na kalaban. O kahit na sumusunod ka sa Diyos, may lalabas at lalabas na kalaban. At tingnan nyo ha, ang pangalan niya ay Zizira, siya ay Ethiopian, at marami siyang army. 1 million ang army niya. Wow, I can only imagine 1 million na tao. Hindi po bata, hindi babae. Mandirigma. Lahat may armas. At lalabanan nila yung tahimik at pinagpapalang anak ng Diyos or mga tao ng Diyos. Amen? Parang nangyayari noon, nangyari na noon, mangyayari ngayon, mangyayari pa sa hinaharap. So, even though you are peace with God, and ang lesson is, kahit na pinagpapalak at pinapasagana ng Diyos, merong kang kaaway. Amen. Ito yung susi. Gusto mong maging victorious? Si Asa, ang ginawa ni Asa, hindi siya tumakbo. Hinarap niya ang kanyang kalaban. Verse 10. Pumunta sila doon. Hinarap yung 1 milyon. Ilan lang sila? 300,000. Konti. Triple ang kalaban. 1:3.5. Sa mga mathematician. Hinarap niya yung mga kalaban at talagang andun yung kalaban, andun din sila Asa. Hindi sila nagtago.
Anong solusyon ni King Asa? Verse 11, and King Asa cried to the Lord his God. Umiyak siya sa Diyos. O Lord, there is none like you to help between the mighty and the weak. Help us, O Lord our God, for we rely on you, and in your name we have come against this multitude. O Lord, you are our God. Let not man prevail against you. Yun ang panalangin ni King Asa. Umasa siya sa Diyos. Hindi niya kayang talunin ng kalaban. Talo sila sa numero, talo sila sa dami ng kalaban nila. Sounds familiar? Kaya huwag po kayong matakot kung kahit na ang daming kalaban, pero pag nasa iyo ang Diyos, tiyak tagumpay ka. Walang tao na matatalo kung totoo ang kanyang pagsunod sa Diyos. Kahit paanong panakot na kalaban, kapag yan ay anak ng Diyos, tiyak magtatagumpay yun. Amen! Amen. At si King Asa ay sumunod sa Diyos, hindi na siya sumunod. Nagtitiwala siya sa Diyos. Hindi siya nagtiwala sa mga, kaya naginipan niya yung mga altar kasi walang kwenta mga to. Nagtiwala siya sa Diyos. Yun ang susi ng katagumpayan, brothers and sisters. Trust and obey. Don't just obey and don't trust. Dalawa yan. You either obey God and trust God, or you just obey Him but don't trust Him. Pray ka ng pray, hindi ka naman nagtitiwala na tutugunin ng Diyos yung panalangin mo. Ikaw yung gagawa ng paraan. Alright, take note. So the Lord, verse 12, so the Lord, sino daw nakikipaglaban? Sino? Si Lord. Para sa'yo. So the Lord defeated the Ethiopian before Asa and before Judah, and the Ethiopians fled. Asa and the people who were with him pursued them. Anong ginawa ni King Asa? Tinalo na nila ni Lord, pero ginamit pa rin nila yung kanilang kakayanan para lumaban. It's a partnership. Alam na, wala kang gagawin doon. Hinabol nila Asa hanggang sa isang lugar na tinatawag na Gerar, at lahat ng Ethiopian, they all died. They all died. Talo lahat, patay lahat. Magaling ba sila King Asa? Hindi. The very word said, so the Lord defeated. Pero may ginawa pa rin ang tao. For they were broken before the Lord and His army. The men of Judah carried away very much spoils. Ano sabi ko kanina? When you obey God, there is peace, there is prosperity, but you have to fight the good fight of faith. Amen. Magtitiwala ka pa sa Diyos kahit ang hinaharap mo ay imposibleng sitwasyon. You need to trust God when you cry to God. Nakikinig ang Diyos. Alam na, ang sabi ng Diyos, pinapanood niya ang bawat isa. He is watching. Those who will trust Him and follow Him. At hinabol nila. At yung mga naiwan ay pinagkukuha nila. Ibig sabihin, yung mga kayamanan ng mga nagtakbuhan, kanila na. You have to fight the good fight of faith. Ninakawan ka man ni Satan, bawiin mo yan ng higit pa sa pangalan ni Jesus. Amen. You have to fight the good fight of faith. Ibig sabihin, mag-sacrifice ka. You need to pray. When you pray, you don't just pray. You fast. When you fast, you keep crying to God until you get your answer. Hanggang sa makuha mo ang iyong sagot. Pag sinabi pa ng Diyos, don't fear, talagang don't fear. Amen? Pag sinabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Sino ka para mag-alala? Sino ka para matakot? Kaya nga sabi ko, it's either this church will grow or it will go. I don't fear and I don't worry. Alam niyo ba ang tubig? Bote ng tubig dyan sa mall, 10 pesos. Pag dinala sa airport, 60 pesos.
Pag dumating sa eroplano, 120 pesos. Same tubig. Pag hindi pa rin pinahalagahan ang gawaing meron sa inyo ngayon, aalisin ni Lord yan. Ilalagay kung saan yan, mas malaki ang value. If you have ears, listen. Victory is always promised to those who obey and trust God in Jesus' name. Amen. Amen? Magtitiwala ba tayo sa Diyos? Amen. But you need to make the decision. Kasi kapag kaharap mo si Goliath, it's scary. Ang sitwasyon seems hopeless. Pero again, and again, and again, and again, hanggang sa dumating ka sa revelation, ang magiging tapat hanggang wakas, ang siya magtatagumpay. Ang siya magtitiwala sa Diyos hanggang wakas, ang siya magtatagumpay. Si Kristo ay mananagumpay na. Magtiwala ka lang. Kaya lang, lumaban ka. Sinong kalaban mo? Ikaw. Yung duda, yung takot, at sino ang nagbubuyo sa iyo? Si Satanas. Kamagtiwala dyan. Sige. Ang pagtiwalaan natin ay ang Diyos na nagkatawang tao, na buhay na banal, gumawa na mabuti, namatay para sa ating kasalanan. Pagkalipas ng 3 araw ay muling nabuhay, pumaroon sa langit, nakaupo, pinapanood ang bawat isang naririto, tinitingnan kung sino magtitiwala sa Kanya hanggang wakas, at siya'y muling pabalik, susunduin niya yung mga nagtiwala sa Kanya hanggang wakas. That's true victory, brothers and sisters. Amen! Nagbida kumuhan. Alam niyo ang sinisigaw ngayon ni Trump? Kung minsan bilang tao, kung minsan sabi ko, Lord, huwag mo nang patayin si Trump. Kasi pagkakataon nito, nating lahat. Make America Great Again ang kanilang tema. MAGA. Make born again really alive. Amen? Tayo mga Kristiyano dapat alive, active, and winning. Huwag tayong puro minamatamat at maliit. Tandaan niyo yung sinabi ko. Kapag may pumasok dito na iglesia, pagtatawanan kayo. Lalo pag siya dumating, anong oras ang service dyan, Pastor? Alas 10. Baka 9:30, nandito na yun. At hindi na babalik yun. And who killed him? Intindihan nyo? Yan, mga ligaw yan. They're going to hell if they don't repent. Sinong ilaw na sinasanlibutan? Nag-iilaw ka ba? Nagpe-preserve ka ba? The answer is in your hands. Sino mas mananagot ng marami? Tayong lahat. Bakit? We are not talking of religion anymore. This is the pure gospel. Nagkataon lang na kayong nakarinig ngayon. That will be hard. Either pasanin niyo yung cross niyo, or alisin ng Diyos ang kapayapaan sa inyo. Lahat ng opposite nito. It's our choice. Hindi tinuturo ni Lord. Nung binigay ni Lord sa akin ito, I was afraid. Because we may not meet it. Kahit balik-balik na rin ang Bible, it's always about obedience. Jesus died obeying God up to the last breath. Amen. Pakibasa po to. Follow me. Are you really following Jesus? Is there really revival in your life? Or every Sunday, okay na, makinig tayo. Walang mangyayari sa inyo pag ganun. You will not grow. You will not go deep. You will not become strong. You could pretend. But you're not it. Sayang, di ba? Huwag niyong sayangin ang grasya
ng Panginoong Jesus. As we are about to end this sermon, as we are about to end this year coming soon, when you go home, think well, be smart. Huwag niyong sayangin. Because when we disobey, ito yung mangyayari. There will be no peace. There will be no prosperity. There will be no victory if we keep disobeying God. Amen. Huwag tayong aral ng aral ng aral. Isa buhay. Kaya sabi ko, are you really learning? Kasi kung hindi, I'll just give one more year. Kung ako isang businessman, hindi ko na patatagalin. I'll just go for 1 year. Pag walang, hindi rin may lalago, I don't want to kill myself. I'll go somewhere else. Because it's kawawa rin kayo. Pag ang church hindi kayo pinapalago at hindi rin kayo lalakas sa Panginoon, here, find somewhere else. Hanap na lang kinaiba. Baka sakali doon ka lumago. Pero ayaw ko yung managot na hindi mo natutunan ang buong katotohanan. At least, I'm doing what I can, the best I can. Para pag dumating ang panahon, kayo naman yung ako. We paid the price. It was not easy. Hanggang ngayon, we face many challenges in life, but we don't give up. Sabi ko nga sa anak ko kahapon, I told you a story about nung ako ay estudyante sa Nigeria, sa Africa, na naging second honor ako pero hindi ako marunong mag-multiply ng 2 digit. Pero nung naging stricto yung teacher ko, para akong binaliba papuntang tuktok, naging first honor. Yung dating honor-honor lang, kasi lilima lang kami sa classroom, naging totoong may honor. Kasi stricto yung aking tutor. Bawat mali ko, kalapak yung palad ko, talagang agad-agad. Pero, nagbunga ang kanyang pagiging stricto. Kasi hindi siya stricto nang walang kwenta. May tama talaga siya. At nung pumunta ako sa school, nagulat yung mga teacher ko, yung dating 60, naging 99. Saan pa nagtuturo? At least ang pagmamalaki ko ay yung tutor ko. Kung kayo, magiging... At hindi lang yun. Nung panahong yun, naglalakad ako, naglalaba ako, maayos ang aparador ko, maayos ang kwarto ko, maayos ang bahay namin. Nilulutuan ko pa ang kuya at ate ko. I was just a student. First year high school, 13 years old, 12 years old, 13 years old. Kaya kayo mga kabataan, hindi ubra sa akin yung mga tatamad-tamad. Kasi I made it, I did it. Amen. Mas nakakahiya pag babae na kalat or burara. You need to learn to obey God in everything. Lahat ng karanasan nyo gagamitin ng Diyos yan to make you a very good servant. Amen. Yan po, brothers and sisters, I'm not telling you a joke today. It's true. Kasi talagang yung mga anak ko, siset mo na ko ng gusto yan. Pero pag sila ay may trabaho na, bahala na sila. Ako ay payo na lang. Huwag nyo silang hayaang maging mahina at hindi sumusunod. Kaya ang Pilipinas ang gulo-gulo. Why? Walang disiplina. Before I end this sermon, napanood nyo siguro naman yung Vice President nyo, ewan ko na nangyayari sa kanya. Natin pala. Ano na mangyayari sa bansa pag puro gano'n? Pero hindi po yan uubra sa Panginoong Jesus. Kaya po, brothers and sisters, ako'y nakikiusap sa inyo. Seryosohin nyo naman ang pagsunod natin sa Panginoon. Maging modelo tayo sa San Carlos City ng mga born again na totoong spirit-filled. Amen. Nanginig pa doon? Wala na. Hirap na. Pero, believe me or not, if we start doing what is right and what is good and what is pleasing in the eyes of God, we will have peace, prosperity, and victory. Amen.
Kasi ginawa na yan sa book of Acts. If you read the whole book of Acts, you will understand what I'm trying to tell you. Hanggat wala kayong takot sa Diyos, hindi kayo tatanggapin ng Diyos. It's recorded. Kasi yung aking pinakamahirap na pakawalan ng kasalanan mo, yung altar na naitayo. Alam niyo paano naitayo yung mga altar na yan? Napanood ko, narinig ko. Pinag-uusapan namin mga kalalakihan. Ang hirap alisin sa katawan, sa buhay. But nung nagdesisyon ako, Panginoon, sirain mo to. Banal na Espiritu, wasakin mo ito. Then there it goes. Kahit anong appeal ng kasalanan, hindi na siya nag-a-appeal. Kasi patay na ang aking katawan, ang nabubuhay na lang sa akin ng Panginoong Jesus. Kaya gusto kong basahin lagi ang buhay ni Apostle Paul kasi kung paano siya sumunod sa Panginoong Jesus. Hindi siya matuwid, ngunit patuloy siyang sumunod sa Panginoong Jesus. Brothers and sisters, make up your mind. Make up your decision. Obedience to God brings true peace. Obedience to God brings true prosperity. Obedience to God brings true victory. If you disobey God, it brings chaos. If you disobey God, it brings trouble, it brings loss, and it brings defeat.